Tignan mo kung gaano katapang tong crayfish na to. Habang inayos ko nga itong lalagyan ng mga crayfish, napansin ko nga itong isang to na parang lagi akong susungkitin. Ayan, muntik nang maipit. Part 1, pag-aalaga ng crayfish. Una nga, nanood muna ako ng mga video kung paano inalagaan yung crayfish. At syempre, kailangan daw ng box. Ayan, naghanap ako ng box. At doon sa napanood ko, kailangan nila ng mga hides kagaya ng PVC na ito. Ito, linilinis ko na muna. Fast forward, pinagdikit-dikit ko ng iba. Ayan, ito yung magiging lalagyanan ng crayfish natin. Wala talaga akong alam sa pag-aalaga ng crayfish, pero nanood muna ako ng maraming video para magkaroon ng kaalaman. Sa dami ng napanood ko, hindi ko nga alam yung susundin ko. Ito nga, ewan ko kung tama ba itong ginagawa kong ito. Ngayon, mukhang nakaset na tayo. Kailangan na natin maganap kung sinong mabibilhan natin ng crayfish. Ayun nga, nakahanap na ako sa Facebook kung saan ako makakabili ng crayfish. Kay Brother Nicolay Magtoto ng Santo Domingo, Mexico, Pampanga. Nagkwentuhan kami ng konti. Sabi niya sa akin, gusto niya lang dati magpet hanggang sa dumami rin daw ng dumami. Gaya nga sa napanood ko, mabilis lang sila dumami. Pero ko gusto ko lang ng libangan. Pero kung dadami sila, why not, diba? Sabi sa mga napanood ko, low maintenance lang ang crayfish. Dito kay Brother Nicolay, ilan lang yung binili ko pero ang daming freebies kong nakuha. At nag-share din siya ng mga kaalaman niya tungkol sa crayfish. Ayan nga, fast forward, nakapili na ako ng mga crayfish na aking iuwi. Wala akong kalam-alam dyan, na sobrang traffic pala sa San Fernando ngayon. Ayan, fast forward na natin, pagkalipas ng 2 oras na paglalakbay. Ginamit ko na ang natutunan ko kay Brother Nicolay. Sa mga oras na yan, nag-alala ako, baka meron ng hindi humihinga o hindi gumagalaw. Pero mukhang okay naman silang lahat. Yan, gumagalaw. Ilalagay ko na sila sa box nila. Yan, dyan muna sila hanggang 30 minutes. At gagawin ko rin yung natutunan ko pang isa, lagyan ng tubig. Yan. Hindi ko alam kung ganyan ba tubig. Dahil galing ako sa biyahe ng 2 oras, hindi ko alam kung tama yung ginagawa ko dyan. Ayan, kukunin ko naman yung isang box, yung mas malalaki sa mga yan. Sana okay pa sila, sana gumagalaw pa. I-fast forward na nga natin, gusto kong malaman kung okay pa ba sila. Ayun, okay pa naman sila, pero mukha silang nahilo sa pagbiyahe namin. Kaya nga, okay naman silang tatlo. Same lang din ang gagawin natin doon sa isang box. Ayan, lagyan ng tubig. Lagyan. Sana maalagaan ko kayo ng maayos. Yan, hintayin natin yung 30 minutes bago natin sila ilubog ng tuluyan sa kanilang tubig. Tubig na wasa pala yung ginamit ko dito. Inimbak ko muna ng 5 araw para mawala daw yung chloride, sabi nila. Pasensya na pagtatagalog ko kasi purong Kapampangan tayo. Sa totoo lang, binili ko sila kahit wala pang pagkain, pero buti na lang, napakabait ni Brother Nicolay. Binigyan niya rin ako ng pagkain nila. Yan, pati yung mga islang to, binigay niya rin. At saka yung mga, yan, yung mga, hindi ko alam kung anong tawag yan, basta nabubuhay daw yan sa tubig. Sana yung in-order kong pagkain nila dumating na bukas dahil 3 araw na yun. In-order ko sa online. Ngayon ko inisikaso yung pagbili kasi ngayon lang day off ko. Bukas may trabaho na naman. Etong aerator, last 3 days ko pa pala ito binili. Fast forward natin, isang kamay lang ginagamit ko kasi yung pambukas dyan. At nakita ko yung anak ko, yan, pinahawak ko sa kanya. Sa online ko lang pala binili mga aerator ko kasi mas mura. Kapag dumami na yung crayfish natin, doon na lang ako bibili siguro ng mas malaki. Ayan, lumipas na ngayon 30 minutes. Ilagay na natin yung mga yan. Ang galing na ngayon, no? Scroll ka lang sa Facebook, marami kang matututunan. Lalo na sa YouTube, i-search mo lang. I-fast forward natin, masyado kong mabagal dyan. Ayan, konting segundo na lang, ilalagay na natin sila. Ilalagay na natin sila sa kanilang box. Ayan, dahan-dahan lang. Pero mukhang okay naman na sila. Di gaya kanina nung pagdating namin, para silang nahihilo, mga tulala. Ayan, hindi ko na video ng maayos dyan dahil nakapokus ako sa pagbaba nila. O yan, napansin ko nga. Pasensya na, hindi pa ako magaling mag voice over, pero sa susunod sigurado magaling na ako. Ayan, goods na silang lahat. Yung isa naman. Etong 3 to, kahit hindi pa sila ganun kalaki, pero pag naipit ka sa mga to, mukhang masakit. Sana balang araw dumami sila at sana balang araw gumaling din ako mag voice over. May napanood din ako mga naglalagay ng tuyong dahon. Ewan ko kung yan ba yung dahon na yun. Kahit papano pag naiinip, maganda rin silang pagmasdan. Simula nilagyan ko sila ng hides, napakahirap na nilang makita. O buti ito lumalabas. Pero sabi sa napanood ko, tuwing gabi lumalabas sila sa mga hides nila dahil mas active daw sila sa gabi. Kung maabot ka hanggang dito sa dulo, promise sa susunod gagalingan ko na. Salamat!